Magandang araw po sa inyong lahat and welcome po sa aking munting channel. Pero bago po tayo magpatuloy, kung kayo po ay bago sa aking channel, please hit on the subscribe button below, pati na po yung notification bell para kayo ay updated sa mga videos na aking i-upload. Mga balita po sa araw na ito. From Inquirer.net, no loyalty check needed, says AFP chief. A loyalty check was not necessary among soldiers even after Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr. said there were supposed rumors of destabilization efforts against the government. It is not needed at this time. The AFP chief's reminder for the troops last Friday is constantly being done. It was just to remind us because it is better to be always reminded, to be reinforced to do the right thing, AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar said in a radio interview. Browner told the troops at a change of command ceremony in Zamboanga City on Friday to ignore calls to participate in destabilization efforts to overthrow the Marcos administration. He walked back on his comments on Saturday, saying he was taken out of context. I did not mention a destabilization plot. When you say plot, it is like there is a plan that is ready for execution, he told reporters. I was reminding them that as soldiers, we should take our oath seriously that we protect the Constitution. Sabi naman po ni Aguilar, we hope to have this investigated thoroughly so the public would be at ease. But as we speak, there is no threat to our security and there are no existing plots. Yan po ang kanilang sinabi. Pero siyempre, sabi ko nga, dapat tayo po ay nagiging mapagmasid at mapagmatsyag. Dahil kahit sa balita, mababasa natin, sinabi daw ni Browner sa Zamboanga City na dapat yung mga sundalo natin must ignore calls to participate in destabilization efforts to overthrow the Marcos administration. So sabi daw niya, i-ignore yung mga tawag for them to participate. So ibig sabihin, meron ngang nagtatawag at iniingganyo itong mga sundalong to sa isang destabilization effort. And syempre, alam na natin, binawi po ni Browner yung kanyang sinabi at sinabing wala po siyang sinabing destabilization plot. Although totoo naman po, hindi niya sinabing destabilization plot. Ang sinabi niya ay destabilization effort. E di yun na nga. May mga nag-e-effort na at iniengganyo itong mga sundalo natin to join a destabilization effort. So sabi po ngayon ni General Romeo Browner Jr., hindi pa po kailangan ng loyalty check. At ang kanila pong paniniguro, there is no threat to our security and there are no existing plots. Harinawa ay totoo po ang kanilang sinasabi, pero tulad po ng sabi natin, tuloy-tuloy lang po ang ating pagmamatsyag at dapat tayo ay maging mapanuri sa mga kaganapan sa ating kapaligiran. Ay nako, sabi ko sa inyo, kung minsan nalulungkot ako sa mga nangyayari. Parang ang dami nang kaguluhan nangyayari sa mundo, pero dito sa atin, may mga taong taking advantage of the situation. Lalo po nilang pinagugulo. Kung napapansin niyo sa social media, vlogger versus vlogger. Para bang pagalingan na lang, patalinuhan, palakasan ng boses, palakasan magmura. Ganun na ba ang world of vlogging ngayon? Kailangan matindi ka magsalita, kailangan kang palamura, kailangan kang palasigaw, just to drive your point. Kaya ako bilang isang simpleng mamamayan, marami na po akong hindi pinanonood na kahit na mga paborito kong vlogger dati. Kasi napapansin ko ngayon, yung mga magkakamping vlogger, sila ngayon na magkakaaway. Imbis na magbalita sila ng mga kaganapan sa bansa natin, inaaway nila yung isa't isa para bang gusto nilang ipakita doon sa isang vlogger na mas matalino ko sa'yo, mas tama yung aking sinasabi. Okay lang po na ilabas natin yung opinion natin. Yung alam natin, yung ating kuro-kuro, yung ating opinion. Pero dapat matuto tayong to respect kung ano man yung opinion ng iba. Hindi porke hindi kayo magkapareho ng iniisip or magkaiba kayo ng panig, eh magsisiraan na kayo. Para bang
pataasan kayo ng ihi, dapat malaman ng isa na mas matalino ko dun sa isa, na mas tama ang sinasabi ko. Pansinin niyo po yan. Napakadaming vloggers ngayon. Sila nag-aaway-away. Imbis na ibigay nila sa kanilang mga audience and viewers kung ano ang nangyayari sa bansa natin, albeit kung ano man yung kanilang side, kung ano yung kanilang paniniwala, okay na sana yon. Pero masyado nang nagiging toxic. Yung ibang mga vloggers naman, masyadong nagiging know-it-all. Na akala mo, sila ang may alam ng mga kasagutan sa problema ng bansa natin. Akala mo, sila ang laging tama. At may mga vloggers dyan, lahat na lang isinisisi kay President Bongbong Marcos. Lahat na lang, as in, lahat na lang ng nangyayari sa bansa natin, ang sisi kay President Bongbong Marcos. Tulad na lang po nitong Philippine radio journalist na binaril habang nasa live broadcast. Yung gumawa nito, talagang halang ang bituka. Sabi po dito sa The Guardian, Philippines radio journalist shot dead during live broadcast. A radio anchor in the southern Philippines has been fatally shot in his studio in a brazen attack witnessed by people watching the program live on Facebook. The gunman gained entry to the home-based radio station of Juan Humalon, a provincial news broadcaster known also as DJ Johnny Walker, by pretending to be a listener. He then shot him twice during a live morning broadcast in Calamba Town in Misamis Occidental Province. The attacker snatched the victim's gold necklace before fleeing on a motorcycle with a companion who had been waiting outside. An investigation is underway to identify the gunman and establish if the attack was work-related. So ito nga po, President Ferdinand Marcos Jr. strongly condemned the shooting and said he had ordered the National Police to track down, arrest, and prosecute the killers. Pinatutugis po ng ating presidente ang killer nitong si Juan Humalon. Sabi pa po ng ating presidente, attacks on journalists will not be tolerated in our democracy, and those who threaten the freedom of the press will face the full consequences of their actions. And yet, may mga vloggers dyan. Ang sinisisi, ito na namang administrasyon ni Bongbong Marcos. Tapos, yung may mga grupo dyan na nag-i-insinuate na sa ilalim ng administrasyon ni Bongbong Marcos ay marami nang napapatay. Sabi po dito, sa Interaction. Meanwhile, the National Union of Journalists of the Philippines condemned Joe Malone's killing, which they said is the fourth killing of a media worker under the Marcos Jr. administration. So kung ikaw naman, yun lang ang babasahin mo, para bang nakakatakot naman sa panahon ni Ferdinand Marcos Jr. Pang-apat na itong napapatay na journalist or media worker. Pero the truth is, it is also the 199th documented journalist killing since 1986. So, ibig sabihin, hindi lang po sa panahon ni President Marcos, may mga journalist or media worker na napapaslang. Para kasi dun sa mga vloggers, nag-uumpisa pa lang ang investigasyon, meron na kagad silang konklusyon. At ito daw ay dapat isisi kay President Bongbong Marcos. Nakakatawa talaga ang social media ngayon. Lalo na itong mga vloggers na hindi ko alam kung nag-iisip pa ba or gusto lang talaga makakuha ng views or para masabi na sila ay matatalino, alam kagad nila ang kasagutan doon sa problema. Mag-uumpisa pala yung investigasyon, sila may konklusyon na. So, ibig sabihin, lahat ng yon isisisi natin sa ating Presidenteng Bongbong Marcos. So, ang hiling po natin, sana sa lalong madaling panahon, mahuli po kung sino itong mga apakalakas ng loob na pumasok pa sa studio mismo nitong broadcaster na ito. At sana po makamit ni Juan Humalon ang hustisya. Basta ako po dito sa channel ko, nandito po ako para ipagtanggol yung aking presidente na si Bongbong Marcos. Dahil alam nyo, naaawa na ako sa presidente natin. Lahat na lang, kahit yung pinakamaliit na pangyayari, isinisisi kay President Bongbong Marcos na para bang wala na siyang tamang ginawa. Tulad na naman po nitong concern
ng Makabayan Block na ito dahil po dito sa VFA-like agreement between the Philippines and Japan. Dahil nagkaroon po tayo ng parang deal with Japan na parang yung visiting force agreement natin with the US. At syempre po, yung mga tao at grupong walang nakikitang mabuti sa ginagawa ng ating presidente, sila po ang unang pipiyo. Tulad po dito, inilabas ng Inquirer.net, Pimentel, Makabayan Block raised concern over military deal with Japan. The Philippines must not allow itself to be the base of any foreign military, Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III said on Sunday as he cautioned his colleagues from swiftly approving the proposed defense treaty between the Philippines and Japan. Pimentel did not hide his disappointment after Senate President Juan Miguel Zubiri practically guaranteed the upper chamber's ratification of the Reciprocal Access Agreement o yung RAA, a military accord that would open up the country to Japanese soldiers to train with their Filipino counterparts. Alam nyo, para sa akin, okay ako dito. Hindi lang naman Pilipinas ang may mga gantong mga klaseng deal with other countries. Lalo na tayo, maliit na bansa lang tayo. And the way China is treating us, kailangan po nilang malaman na merong kumakampi sa atin para kahit papano sila ay mag-isip-isip bago tayo sakupin. At para matakot sila at malaman nila na may mga malalaking bansa at superpower din na kumakampi sa Pilipinas. So yung mga gantong klase mga defense treaty between the Philippines and other countries like the USA, like Japan. So ito po ang tinututulan ng mga Makabayan Block na wala naman talagang makikitang mabuti o tama sa ginawa ng ating presidente at itong si Coco Pimentel. Sa bagay, hanggang salita na lang naman sila, hanggang pagkontra na lang naman sila dahil hindi naman po sila nasusunod. Halos hindi na po sila pinapansin eh. Kahit na anong sabihin nila, kahit anong pagkontra nila, hindi na po sila pinapansin. Kahit na ano pa ang kanilang mga suhestyon o ang kanilang mga gustong mangyari. Kasi yun na nga eh, meron silang gustong mangyari, hindi sila nasunod, kaya kukontra sila. And madalas, para lang makakontra sila, kukontra sila. Isa pa itong medyo nakakawindang na dahilan ng Makabayan Block. Sabi po rito, the Makabayan Block has also expressed concern over the planned visiting forces deal with Japan, saying it could result in an increase in cases of violence against women and urged the government to pursue an independent foreign policy. Siyempre, sino pa po ba ang magsasalita niyan? Kundi si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at saka si Assistant Minority Leader Arlene Brosas, citing the failure of the Japanese government to acknowledge the abuses experienced by Filipino comfort women in World War II in opposing the Japan-Philippines RAA. So hindi ko naman po sinasabing kalimutan natin kung ano nangyari. Pero hindi na ba tayo talaga mag-move on? So we are going to treat the Japanese as our enemies dahil sa nangyari noon na ginawa nilang comfort women, ang mga babae natin. So ibig sabihin kapag natuloy itong deal ng Japan with the Philippines, dadami na naman ang comfort women. Yun ang sinasabi nitong Makabayan Block na to eh. Dadami daw, mag-i-increase daw yung kaso ng violence against women. Yan po ang sabi ni Castro sa Canibrosas. Itong Makabayan Block na talagang kahit na ano na lang idadahilan para lang po makakontra. Yan ang sinasabi ko. Lahat na lang isisisi nila sa ating Presidenteng Bongbong Marcos. Lahat na lang ng ginagawa niya ay mali at walang tama. Eh di sana kayo na lang ang tumakbo bilang presidente. Kayo pala ang mas nakakaalam. Dito sa Makabayan Block na to, dito sa mga tumututol sa ginagawa ng ating Presidenteng Bongbong Marcos, tumakbo kayo bilang presidente para masunod yung gusto ninyo. Maghanda-handa na kayo. Pumasok muna kayong senador sa 2025 or tumakbo kayong presidente sa 2028. At kung sakaling manalo kayo, then you can impose. Pwede nyong gawin lahat ng gusto nyong gawin para sa bansang Pilipinas. So, bago po ako magpaalam, again, I would like to invite you to visit my other YouTube channel, yung pong Tito Manny TV. Kung kayo po ay masyado nang nawiwindang at natotoksikan sa politika,
chill-chill naman po tayo. Dahil doon po sa aking other channel, yung pong Tito Manny TV, less toxic po. Dahil ang pinag-uusapan po namin doon ay ang mga kaganapan in and out of show business. Hope to see you there. Pakisubscribe na rin po doon. At sana kung gaano nyo supportahan ang aking munting channel, masuportahan nyo rin po ang Tito Manny TV. At ngayon pa lang po, maraming salamat po sa inyong lahat. Kayo, what are your thoughts about our topics for today? Comment lang po down below and I will see you next time. Peace.